So yun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle ito ay nagkakahalaga ng 93,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po sila sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para meron tayong reference para dun sa mga gustong kumuha ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Bagong taon, bagong motor, baka ito na hinahanap mo. So para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos siya. So yun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong. Magkano nga ba ang ganitong motorcycle ito ay nagkakahalaga ng 79,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available po sila sa installment. Lalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan at cash natin. So meron tong SRP or kapag on the spot cash, meron tayong discount para dyan. Ayan, lalagay ko na lang din dyan para at least meron tayo reference. So sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Para at least sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, meron silang idea. Ano ba yung mga naranasan nyo? Comment nyo yan. Ayos na ayos yan, di ba? So yun ang mga best no. Ngayon 2026, available na po ulit dito sa May Rusi, Laredale branch. Itong Sigma 250. Sala natin. Baka matuhuran tayo eh. Masakit yan. So ngayon, available po dito ng isang unit na kulay white glossy finish. Tapos no, sa lahat ng mga nagtatanong kung ano nga ba ang update para dito sa may Explorer 250 version 2 ng Motorstar. So yun po, available po sila dito ng unit. Meron din sa likod. Marami silang available na unit na 250cc. Halos 3 units yata yung available dito. Pero yung nandito sa harap, dito ako nagandahan eh. Kasi sobrang sporty looking, lalo na yung decals niya. Si Sigma 250. Matagal-tagal na rin nawala ang isang to. Pero ngayon, available na po ulit ng isang unit dito. Siguro kada branch may isang unit. Pero dito pa lang sa Plaridel, yung nakita kong available. Okay, so naka oil cooled na rin to or air cooled, oil cooled ang isang to. So, ikutan natin para dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Ayan. Kita nyo naman, pang big bike talaga yung datingan niya. 250cc pang big bike. Pwede mong ano yun, no? Parang pwede mong ipasok sa NLEX eh, na? Diba? Pero yan nga, meron tayong maliit lang dito or mababa lang na windshield. Dito nga pala yung kanyang signal light ulit. Nandito yung kanyang side mirror. So, napiflip din yan. Meron tayong decals dito at Sigma 250 na design. Yung decals niya rin dito sa side may black, red, and may decals din tayo rito na Sigma 250. Hanggang doon yan. So minimalist lang yung datingan ng kanyang decals. Okay. So sa kanyang headlight meron tayong projected lamp. Meron tayong halogen bulb din dito. Okay. So may daytime running light din na LED. Maporma yung dito sa side na to. Pero pwede nyo lagyan to ng ng winglet pa para mas maangas pa siyang tingnan. So naka inverted forks, maganda yung kanyang fender dito sa harap. Ayan, maganda yung plastic din, hindi rin siya ganun kalutong. Ayan, parang may carbon fiber finish dito. Yung tires niya, ang size dito ay 110 70x17. Ito ay naka tubeless na rin. Okay, so meron tayong disc brake and meron tayong dual pad caliper. Ito yung ano niya, oil cool. Ayan. Yung busina nandun sa side na yun. Signal light niya nandito sa side. Daytime running light din nandito na rin. And yung ating decals, ayan. Kita niya naman. Forma din, 'di ba? Tapos kulay white na glossy na may combination ng matte black. So ayun na mga best no. Available nga po dito sa may Motorstar Malolos branch. Ito yung bago nilang warehouse no, or bagong nila location para dito sa Malolos branch. Okay, ng Motorstar. Okay, so available nga po dito ng 3 unit. Nandun pa sa likod yung ating iba pang unit. Pero ito, ang ganda ng itsura na ito. Ito yung Motorstar Explorer 250 version 2. Naka B-Power, single overhead cam. Ayan. So, umpisa natin dito sa headlight nya. Okay, ikutan na natin to. Sa headlight nya na LED na rin yan. Napaka sporty looking, aggressive yung looks talaga yung design. And then meron tayong daytime running light dito na parang kilay na rin. LED yung ating headlight. May mga maliliit tayong details dyan. So dito naman yung ating
side mirror. Ito naman yung pinaka-visor niya, 'di ba? Kulay black din naman 'yan. So meron tayong mga sharp design din dito. Ang nagustuhan ko dito talaga yung itsura nung decals. Ito meron tayo ritong decals, may decals din dito sa part na to. Hanggang dito sa ilalim, may motor star. And dito sa may side, ayan. Kita nyo naman yan, kulay blue and white. So, naka-inverted forks na rin tayo rito. Kulay gold na rin yan. Yung ating signal light, nakaganyan. Ganyan po siya. Okay, so kinakabit na lang yan kapag ipo-pull out, pero kapag i-display lang, nakaganyan lang naman. So, yan, yung fender natin dito, flexible din. Ayan, mahaba din yung extension. Yung ating mugs, naka CST tires na rin tayo rito, yung tires niya. Maganda yung mugs, yung design niya. And kita nyo naman to. Meron din tayong decals dito or sticker sa kanyang mugs. And yung ating tires, naka tubeless na rin to. Naka single disc brake, may gold na rin tayo rito, dual pad caliper, and naka oil cooled ang isang to. Ayan. Yan, kaya maganda yung itsura at datingan niya. So sa kanyang side ng makina, ito may naka engrave na Rusi logo. Ganda ng itsura dito sa ilalim. Patusok siya. Yan, may mga sharp design din dito sa side. And yung ating rear brake pedal, smooth lang. Tsaka maliit lang yung tapakan, no? Yung ating foot pegs para sa rider na flip, combination of rubber and metal. Dito naman sa side na to, parang carbon fiber finish, matte black, and then ito chassis na to. Okay, so dito naman sa side, meron din tayong foot peg para sa angkas, metal din yan. Maganda yung alloy na ginamit din dito, makapal. Naka monoshock tayo rito at pinaka center siya. Meron din tayo ritong tire hugger, ayan. Meron tayong malapad na swing arm. And naka single disc brake, single pad caliper. Yung tambucho niya, ang ganda ng forma. And may cover tayo rito na parang carbon fiber finish yung itsura niya. Ayan, sa gas tank, napakalapad, no? Ang lapad, ang laki ng kanyang gas tank dito. May pad na rin tayo rito, and then may Rusi na emblem. Kabilaan naman yan. Okay, yung gas tank natin, ito itsura niya, pang big bike talaga. And parang carbon fiber finish naman dito sa side na to. Naka digital and analog na rin yung combination nito sa kanyang panel. Hindi ko makita kung ano yung mga nandito sa side eh. Yan, pero yung ignition niya, simple lang. Yung susi niya, tatlo. Hindi ko alam kung bakit tatlo. Yan. So yung handlebar niya, pasubsob. Naka clip on lang din siya. Tapos yung switches natin dito, meron tayong kill switch, park light, headlight, electric starter, lever natin dito, manipis lang pero mahaba naman yan, no? Try natin, smooth lang din. Yung grip natin makapit, throttle medyo malalim pero responsive siya. Oiled and air cooled ang isang to. So ito yung tsura dito sa side, kita nyo naman yan, napaka aggressive, diba? Sporty looking, 250cc version 2. Tapos 79,000 lang, may ganito ka nakagandang motorcycle. So may kickstart pa rin naman tayo rito. May motor start dito na naka-engrave, single overhead cam. Tapos yung ating rear brake pedal, smooth lang din. Yung ating foot pegs, ayan, combination ng rubber and metal. Foot pegs para sa ating angkas, meron din yan. Matte finish naman yung kanyang alloy dito. Yung chassis niya, ito na mismo yun. So nakalabas na talaga siya. So, may mga design din siyang ganyan. Ito plastic na to. Naka monoshock tayo rito, adjustable naman yan. May tire hugger din tayo rito. And meron din dito sa side. And then chain cover. Yan, magkakarugtong na yan. And yung tambucho, isa sa mga nagustuhan natin dito. Kahit hindi ka na bumili ng tambucho, ang ganda na ng itsura niya. So dikabit lang yan kung gusto nyo palitan. Ayan o, nakaklip lang naman siya. So yun yung kagandahan dito. And meron tayo rito ang swing arm, malapad din. Naka single disc brake din tayo rito. Naka CST tires na rin sa likod. At yung size nito ay 140 70 by 17. Ayan. So dito naman yung design sa ating taillight. Ayan, LED na rin to. May plate light na rin tayo rito. Signal light nya, may LED rin. May reflector, and then yung lagay ng plate. Ayan, so ganyan yung tsura nya. Okay,
Sa side naman, meron din tayong chain cover. Ayan. Tapos naka single head shifter din tayo rito. So ito yung susian para ma-open natin tong upuan. Maganda yung upuan niya. Meron tayong two-tone, meron tayong gray and black. Ganyan ang itsura niya. Ayan. Kita nyo naman yan. May stitches din yan. Sa side naman, meron tayong flasher, high and low, signal light, busina, choke. Kasi carb type pa ang isang to. So sana maglabas din ng FI na to, itong Sigma, 'di ba? Maganda Sigma 250i. Oh, 'di ba? Malay niyo naman. Clutch smooth lang din. Okay? Upuan malapad. Sobrang lapad din talaga ng upuan na ito. Tapos makapal din yung foam. Makapal din yung foam ng OBR natin, tsaka malapad din. Yan, yung decals natin dito, ito yung tsura. Red and black. And sa side, teka, yung ano nga pala, yung tire size dito sa likod is 140/70 by 17. Ayan. Nakamugs na rin yan, tubeless na rin to. And sa ating taillight na pa-cross or pa-diamond yung kanyang design. Signal light natin dito, flexible and LED. May plate light tayo rito, lagayan ng plate. Ayan. So sa side naman, meron tayong chain cover, karugtong siya or kasama siya ng tire hugger. And malaki rin yung sprocket size natin dito. Ano yung size niya is 42. Ayan. Naka single head shifter. Meron tayong 6 speed na rin to. Ang ano nito ay 1 down 5 up. Ayan. Ito yung ating single head shifter. Foot pegs. Okay. So ito yung itsura ng ating Rusi Sigma 250. So sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang sa pinakamalapit na Rusi branch sa lugar nyo. And kung gusto nyo bumili ng unit tapos walang available sa branch na pinuntahan nyo, pwede yan, magpapakuha sila sa other branch, then papadala sa inyo. Pero maghihintay nga lang talaga tayo na medyo matagal na. Okay, matagal. Okay. So kung gusto nyo talaga at willing talaga kayo at sure buyer kayo, matuto tayo maghintay. Okay, di ba? So ayun na nga, sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Ayos na ayos siya. And dito naman yung ating angkas. So medyo talagang wala halos foam eh. Medyo manipis lang yung ating ano rito, yung foam. Tapos maganda rin naman yung mga stitches, tsaka two-tone din siya. And ito yung sinasabi ko kanina, meron tayong parang carbon fiber finish dito. Diba parang panigale yung datingan niya. Upuan niya, makapal yung foam, malambot din naman yung foam. Pero mataas talaga siya, ang taas nung sa likod niya. Siguro i-adjust nyo na lang yung shock para medyo bumaba siya. Talagang sobrang sub-sub siya. O ating gas tank, yan, pang big bike talaga yung itsura o yung design niya. Parang carbon fiber finish din dito, or hindi lang ako sure kung carbon fiber finish talaga to or sticker siya. Pero ganun yung itsura niya. So, USB charging port, meron din tayo rito para sa mahabang biyahe natin, sa mga gadgets natin. And naka fully digital tayo rito, meron tayong mode and select. Okay. Yung ating handlebar, naka clip on. Ignition niya, sobrang simple lang. Switches, meron tayong hazard switch. Ito pala yung susi. Ayan. Kill switch, park light, headlight and off, electric starter. Lever, medyo manipis dito. Smooth naman. Ating grip, makapit din. Throttle, malalim. Ayan. Pero mukhang responsive naman siya. Okay. Dito naman sa side, yung clutch natin, nakaipit kasi siya. Ayan. Para ma-under natin eh. Tapos meron tayong goma dyan. Ating switches din. Meron tayong choke dito. May passing light din tayo rito. High and low. Signal light. Busina. Ayan. So, ayun yung kabuuan ng ating Explorer 250 version 2 ng Motorstar. So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili nito? Comment nyo yan. At sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motor. Ayos yan.